Okay, so yun mga kabayan, tapos na tayo sa harap magpataba. So dito naman tayo sa area na to. Yan. Ito ay garden. Wow, garden. Ito ang dagat. Wow, dagat. So yun mga kabayan, good morning. Magandang araw sa ating lahat. So ngayon pa lang, task natin ay papataba tayo ng ng mga halaman dito sa garden. So yun, samahan nyo ako mga kabayan. So yun, simulan natin dito sa sa orange tree. So, after pa na natin itong malagyan, bubungkalin natin yung lupa para kumailalim yung pataba niya, para mamix din sa lupa, para mas maganda yung epekto. Dito naman tayo sa side na to, yung nandito sa wall. Dito naman tayo magpapataba ngayon. Okay. Ito nga pala yung orange tree namin. So ayan, kung nakikita nyo mga kabayan, marami na siyang mga bunga. Ayan, kung nakikita nyo yung mga bilog-bilog na maliliit na yan, yan na yung mga bunga niya. So marami pa palang nalaglag yan mga kabayan, gawa nga nung malakas ang hangin itong mga nakaraang araw. So sayang, maraming nalagas. So mga ilang buwan pa yan bago natin na pakinabangan. So yun mga kabayan, ito nga palang halaman na to ay sambak. Sa atin yan, sampagita. So ayan. Tapos ito naman mga kabayan, yan, bayabas yan. Halos 30 years old na dyan yan, hindi pa namumunga. Puro dahon lang binibigay sa atin. Yan. Tapos ito namang isa nito mga kabayan is bougainville, pero ibang klase siya ng bougainville kasi ang bulaklak niya is maliliit pero double. Ito naman ay clematis. Ito clematis din yan, yung nasa paso. Tapos meron tayong dito, cypress tree. Ayan. Tapos ito ay Spithisporum. Ayan, may bulaklak siya. Tapos ito naman ay clematis din. Ayan, clematis, white clematis. Parang white violet siya. Itong isa nito, ganun din. Ayan, clematis din yan. Tapos ito naman is frangipani. Ayan, frangipani. Sa atin yan, pag lumaki yan, parang puno. Tapos ito ang mga klase din ng ibang klase ng bougainville. Ayan, kung titingnan nyo, yung bulaklak niya, iba dun sa kabila. Tapos ito yan, frangipani din. Ito mga kabayan, sambak din. Ayan, sampagita yan sa atin. Tapos meron tayong mint. Yan. Tapos ito ay oregano. Ayan, herbs yan. Tapos meron tayo dyang rosemary. Ito, ayan, rosemary yan. Ito naman is lemon. Ayan, lemon na nakakalbo. Okay. Yun mga kabayan, kung hanggang ngayon ay nandito pa rin kayo sa video na to, please subscribe to my channel para mas ganahan pa tayong gumawa ng mga ganitong klaseng content video
na related sa trabaho at buhay ko dito sa Malta. Maraming salamat mga kabayan. So yun mga kabayan, andito na tayo sa kabilang side na patabaan ko na rin pala ito. So ngayon bubungkalin na lang natin yung lupa para humalo siya sa maghalo yung pataba at yung lupa para maganda yung maging epekto niya. So kung napapansin nyo mga kabayan, yung lupa sobrang tigas, napakahirap bungkalin. Parang bato. Kasi ang nangyayari dyan pagka nabasa at natuyo siya, sobra siyang tumitigas, parang clay. Kaya yung ibang mga halaman hindi rin siya ganong kaganda pagka tumubo. So ayan, kung mapapansin nyo, tignan nyo kung gaano katigas yung lupa. Tsaka nga pala mga kabayan, nag-try din ako magtanim ng gulay dito last year. Hindi rin naman siya lumago ng maganda. Gawa nga nung sa lupa, pangit. At kahit haluan mo siya ng compost, ganyan pa rin yung nagiging resulta. So tinry na din namin lagyan ng horse manure. Halos ilang truck na din yung nailagay namin dyan dati, pero ganyan pa rin yung kinalalabasan ng lupa niya. A few moments later. So yun mga kabayan, tapos na pala natin i-turn yung soil. So ngayon, papakita ko sa inyo kung anong halaman meron tayo dito. So mga kabayan, ito pala ay chicas. So baka mapagkamalian nyo, hindi po yan yung chicks. Chicas po na halaman. So ito, meron tayong rose dito, ayan. Ito pa yung isa, ayan, kakatanim ko lang po niyan kahapon. Ayan, ito meron tayong thyme. Ito, may bougainville tayo dito. At ito namang halaman na to, ayan, hindi ako masyadong pamilyar sa halaman na yan mga kabayan. Seka, ayun, may nakita tayo dito ayan, may label, ayan. Lonicera, ayan. Mariosep, ang hirap namang i-pronounce nung pangalan ng halaman na yan. So yun, meron tayo dito, ayan, may rose ulit tayo dito mga kabayan. Yung pang nag-iisang bulaklak. Ayan. So bukas kakat ko na rin yan mga kabayan. Ayan. Tapos ito meron tayo ditong herbs yan. Oregano. So yun. At ito naman mga kabayan, meron tayo ditong tanglad. Lemongrass sa English. Okay, so yun mga kabayan. Tapos na tayo sa harap magpataba. So dito naman tayo sa area na to. Ayan. Ito ay garden. Wow, garden. Ito ang dagat. Wow, dagat. Oh my God! Wow! Okay. Ito pala yung mga halaman natin sa side ng garden na to. So bali pa pala itong halaman na to ay hindi ako masyadong pamilyar dito kaya hindi ko alam yung pangalan. So yun. Ito pala ay yan ay chica. Ayan, chicas. Ito naman ay fig tree. Isang klase ng prutas yan mga kabayan. So ito ay ganun din. Fig tree din siya. Ayan. Picus arica, ayan. My goodness, ang hirap basahin. So ayan. Ibang klaseng din yan, fig tree. So ito namang halaman na to ay African, kung tawagin. Hindi ko alam kung bakit African yung itinawag nila dyan. So ito naman yung tanglad natin, ayan. Malapit nang mamatay. Gawa nga nung malakas ang hangin. Ayan.
So, nasira. Ito pala yung bougainville na yan sa wall. Kakatrim ko lang yan kahapon. Hindi ko na binidyohan mga kabayan. Ito pala mga kabayan, meron tayo ditong raspberries. Ayan. So, ayan. Kung titignan nyo mga kabayan, dami na niyang bunga. So, sakto lang din na napatabaan natin siya ngayon. Para mas gumanda yung kanyang bunga. At mas mamulaklak pa siya ng madami. Ayan. Ayun. Titignan nyo yan. Daming bunga mga kabayan. Oh. Tapos ito pala yan. Meron din tayong palm tree. Dito sa area na to, kailangan kong mag-ingat. At mayroong bubuyog. Bahay ng bubuyog. Hindi ka naman siya pwedeng galawin. At baka tayo ay kagatin. Nagkabukol-bukol pa mukha natin. Ayan. So, yun. Tapos na tayo sa area na to. So, yun mga kabayan. Hanggang ditong area lang muna pala tinapos ko. Siguro mamayang tanghali ko na lang tatapusin yung kabila. Papatabaan, tsaka, didiligan. So, ngayon, tapos na itong patabaan. Diligan muna natin. So, didiligan ko muna tong area na to. Sa yung loob, sa courtyard. Okay. So, yun. Set up ko lang yung pipe. So yun, magdilig muna tayo sa side na to. Mamaya ako na i-continue yung kabilang side doon sa baba, sa tabi ng swimming pool. So yun mga kabayan, tapos na pala tayo sa harap at saka dun sa courtyard na magdilig. So hindi ko na nakuna ng video, nandun kasi si Amo eh. Baka mapagalitan tayo. So yun, tuloy na natin yung pagdidilig dito and then patabaan natin yung kabilang side. Okay? One hour later. Okay, so yun, continue na natin yung pagpapataba dito sa kabilang side mga kabayan. Kasi tinapos ko munang patabahan at saka diligan yung kabilang side para dito, ganun din. Patabaan natin ngayon and then after natin mapatabaan lahat, tsaka tayo magdidilig. So yun, umpisa na natin. So yun mga kabayan, napataba na pala natin. So ngayon medyo gambulin natin yung lupa. Yan. So yun pala mga kabayan ito. Yan, kung nakikita nyo yung paso na yan. Bali ako lang pala gumawa niyan. Minoldi ko lang yan sa dustbin. Yan. Kaya lang sobrang bigat kasi semento. Yan, pati ito. Kaso ito medyo magaan kasi hinaluan ko siya ng kung alam niyo yung vermiculite. So para gumaan siya ng konti, kaya lang hindi siya ganun katibay. Kung pansinin niyo yan, namumugmog.
So yun. Ito pala yung mga drum nito, kung nakikita nyo mga kabayan, ginagamit ko yan pagka nagsusunog ako ng mga dahon sa mga sangang tuyo. Yan. Tapos yung uling niya or yung abo, sinasaboy ko dito sa garden para parang pataba na rin. So yan, dami na ako naipon dyan, mga few weeks. Susunugin natin yan. Kailangan dagdagan ko pa para madami. So ito pala mga kabayan, ano yan? Pine tree. Yan, pine tree yan. Okay, sa labas naman, kung makikita nyo, dami naming punong eucalyptus. Yan, kaya pagka mahangin, sobrang hirap maglinis. Napakadaming dahon. Pag-garden ko dito mga kabayan, pataba, dilig, tapos dadamuhan. Tapos yung lupa niya pagka medyo makapal na, makapal, yung tumigas na yun, gamitan natin ng machine. So ganun lang naman yung routine natin dito sa garden para ma-maintain natin yung yan, ito bougainvillea yan sa wall. Ito hindi ko pa siya na-trim, kaya ako muna lumago ng konti. Ito mga kabayan, ito pa yung isang example ng paso na ginawa ko yan. Bali madami pa yan, meron pa dun yan hanggang dun sa kabilang side. Ito, bali madami yung ginawa kong paso, nasa siguro mga mahigit 10 siguro yan mga kabayan. Yan, kung makikita nyo lahat na yan nasa wall hanggang dun yan, dun sa baba. Ayun, kung nakapansin nyo, last time pinakita ko sa inyo kung paano ito i-retogator. Ngayon ang dami na naman dahon, gawa nung sobrang hangin. Medyo marami pa yan hanggang doon pa yan sa baba. Ayun, malapit sa swimming pool. So, tapos na tayo dun sa taas mga kabayan. So ngayon dito naman tayo magpapataba sa may malapit sa pool area. Ayan. Malapit sa pool area. So yun, pisa na natin. So yun mga kabayan, tapos na pala nating patabaan yung area na to. So yun, kung napapansin nyo mga kabayan, puro bougainvillea ang tanim naming halaman dito. Napakahilig nila sa halaman ganyan. Tsaka yan, yung mga cutting ng chikas. Yan. Tapos ito bougainvillea din yan. Yan, nilagyan ko ng wire para kumapit yung bougainvillea dun sa sa ibabaw ng wall. Meron din tayong bay leaves dito, yan. Dahon ng laurel yan, kung tawagin sa atin. Meron din tayong olive tree. Yan, dami niyang bulaklak. So, yun. Dito naman sa kabila, sa tabi ng pool area, tapos na rin natin patabaan yan. Yan, pati yung pine tree. Yan. So ngayon, tapos na ang gagawin natin ngayon, magdidilig na tayo dito sa area na to. So yun, let's go! Bago natin ituloy yung pagdidilig ng halaman, bumaba muna ako dito sa kwarto. Medyo pahinga muna tayo ng konti at inom ng tubig. Yeah. So yun mga kabayan, medyo nagkaroon tayo ng problema. Yung pump minto ayaw umandar. So, hindi ko alam yung naging problema na ito. Normally ginagawa ko dyan, inaangat-angat ko lang kasi yung floater switch niya is baka nakababa, baka naipit dito sa dito sa pipe. So angat-angat lang natin na ganyan. Ayun, subukan na natin kung gagana. Okay, so yun mga kabayan, effective. So gumagana siya. Palagay ko naipit lang yung floater switch. Siguro bumaba, hindi siya makaangat na gano'n, kaya huminto.
eternity later. Yun mga kabayan, tapos na pala tayo magdilig at magpataba ng halaman. So ngayon may nakakalimutan pala ako ipakita sa inyo. Yan, may avocado pala kami dito. Ayan, grafting yan mga kabayan. So kahit ganyang kalaki, namumulaklak siya. So yun, ngayon na, pakita ko sa inyo yung kabuang area ng garden namin. Tsaka kung ano-anong mga halaman yung nakatanim dito. Which is hindi ako pamilyar sa iba. Ayun, kung napansin nyo yun, ganda ng rose nila doon sa kabilang bakod. Ang lalaki ng bulaklak. Hindi kamukha ng dito sa amin. Ayan, nag-iisa. Gawa nga nung yung lupa kasi hindi ganun siya kaganda. So ayan, baba naman tayo dito sa kabilang side. Ayan, meron na namang bougainvillea dito. Ayan, sa wall. Ayan, kung ano-ano pang mga halaman yung nakatanim dyan. Tsaka ito mga kabayan, bougainvillea rin yan. Yung bush, hindi siya yung climber. Ayun, baba na tayo dito sa swimming pool at magsasaboy tayo ng chlorine. Kasi medyo nagigreen na yung tubig. Pero malinaw naman siya mga kabayan. Ayan. Okay, so yun mga kabayan, tapos na naman ang maghapong trabaho natin. Mga kabayan, kung interesado kayong panoorin yung mga video ko about sa pagga-garden, nandito yung mga video. So yun, sana nag-enjoy guys sa panonood at God bless us all and thanks for watching. Ciao!